Patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasunod po yan ang naitalang gross domestic product nitong ikalawang bahagi ng taon na mas mataas kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Bukod dyan, kabilang din ang Pilipinas sa mga nangunguna sa GDP growth sa Timog Silangang Asya. Si Soo Jin Kim sa detalye. Lumago sa 6.3% sa ikalawang quarter ng taon ang GDP o ang gross domestic product ng bansa mula sa 4.3% sa parehong quarter ng 2023. Pinakamabilis ang paglago sa industriya ng construction, transportation and storage at iba pang mga serbisyo. Ang gross national income naman pumalo sa 7.9%. Today, we are pleased to announce that the Philippine economy has sustained its robust growth trajectory, demonstrating resilience amid various domestic and external challenges. Our gross domestic product growth has accelerated, keeping us on track to achieve our target growth rate of 6 to 7% for 2024. Nangunguna ang Pilipinas sa mga karatig nitong bansa, kabilang ang Malaysia na may 5.8%, Indonesia na may 5% at China na may 4.7%. This performance keeps our position as one of Asia's best performing major emerging economies. Pinuri ni Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman ang naging tagumpay ng administrasyon sa pagpapabuti ng ekonomiya. Kasunod ng pagtaas ng employment rate sa bansa, sabi ni Trabaho Party List Attorney Filemon Javier, tama ang tinatahak ng polisiya ni Pangulong Marcos Jr. Samantala, nakapagtala ng year-on-year economic decline na 2.3% ang agriculture sector. Dala na rin ng mga pagbabago sa panahon. With the sector adversely affected by the El Nino phenomenon. Ang pagsipa ng GDP growth ay dahil na rin sa 11.5% na malaking dagdag sa total investments, karamihan sa construction. Public construction sustained double-digit growth, 20.8% from 12.1%. Private construction likewise accelerated, particularly commercial construction. Giit ni Secretary Balisacan, ang pagsisikap ng pamahalaan para tugunan ang problema ng kahirapan ay nagbubunga na ng resulta. Kita rin sa pagbawas ng halos 2.5 milyon na mga Pilipino sa bilang ng mga mahihirap. This accomplishment surpasses the Philippine development, highlighting the effectiveness of our policy measures and the resilience of our economic strategies. Prioridad ang food security sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. To protect our people from such economic shocks and sustain the momentum for poverty reduction. Inaasahan namang magsistabilize ang inflation sa darating na mga buwan. We expect it to revert to its longer-term downtrend as we aim for our target range of 2 to 4%. Tinitiyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na nakatutok ang pamahalaan sa paniniguro na ang paglago ng ekonomiya ay mararamdaman ng lahat ng mga Pilipino. Soo Jin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.